So yun po yung tanong namin para Sure. maliwanag lang scientifically, medically, sa point of view nyo po bilang doktor, ano yung tongue cancer, squamous cells carcinoma? Tongue cancer po, may dalawa pong uri ng bukol na pwedeng tumubo sa ating dila. Maaring yung pagtubo na yon, maaring sa front or sa side ng ating dila, or yung isa namang klaseng bukol nasa loob. Okay, nasa back ng ating tongue. Dahil po ang cells ng ating dila, yung outer covering ng ating dila, ang tawag po dyan ay squamous cells. Ang squamous cells po, hindi lamang po sa dila, pati po sa balat natin skin. So, majority ng ating balat, majority po ng outer coverings ng mga iba't ibang organs ay lined by these squamous cells. Okay, kaya po pag may tumubo dyan, ibig sabihin mabilis or rapid ang growth ng cells doon sa mga structure. Like for example, sa skin, sa dila, ang tawag po dyan ay squamous cell carcinoma. Meaning, merong cells dyan na yung program niya ay mabilis mag-replicate. Kaya po nagiging cancer cells sila. Okay, marami pong bagay kung paano natin makukuha itong cancer na ito. Usually po kasi itong cancer na ito, merong mas mataas po ang tsansa sa mga kalalakihan dahil po sa pag-inom, excessive drinking, alcohol, at excessive smoking. Okay? Kaso nga lang po, in recent years, based sa research, tumataas na rin ang kaso sa mga kababaihan. Okay? Dahil po sa virus, yung tinatawag na human papilloma virus na tinatawag. Okay? Dahil po sa mga factors na ito, hindi rin po nawawala yung genetic predisposition. Ibig pong sabihin, maari pong may family history ang pasyente natin na mayroong cancer sa pamilya, na mayroon din na squamous cell carcinoma yung family or immediate family niya, na maari pong magkaroon din siya eventually. Okay? Usually, in terms of symptoms, ano ba ang mararamdaman ng pasyenteng meron nito? Nagsisimula po yan usually singaw. Okay? May puti-puti sa ilalim ng dila or sa dila natin na minsan napapabayaan. Akala natin simpleng singaw lang, etc. And then eventually nga po, lalaki po ng lalaki. Po ng doktor na meron yan at mapapansin ng doktor na ito ay mukhang inflammatory dahil nga po may bukol siyang nakita, maaaring magbibigay muna ng antibiotic yan. Para po kung infectious ang origin niya, matanggal doon sa pamamagitan ng antibiotic na binigay. Or naggamot siya pero hindi pa rin, nawawala. So tendency po ang gagawin ng doktor is ibabiopsy yan. Okay? Para po makita, lalo na bukol, dahil po maaring nagsususpecha na ang doktor na may something na iba dito dahil hindi po gumaling doon sa antibiotiko. O maaring hindi lumiit, maaring mas lumaki pa after ilang linggo. Dahil po dito, minabuti na po siguro ng doktor na i-biopsy siya. Nung pagka-biopsy, at nakita po doon na isa po uri ng squamous cell carcinoma. As I mentioned kanina, kasi yan po ang pinaka-common dahil yan po ang cells doon sa ating dila. Okay? At ito pong klaseng cancer na ito, kung hindi po natin na-treat kaagad, okay, lalaki po, mabilis po ang progression niya. Okay? At dahil po mabilis ang paglaki nito, tendency po ang mode of treatment na gagawin, hindi na po makukuha ito sa isang gamutan na iinumin mo mawawala. Hindi po ganon. Kailangan po, ito yung medical procedure na tinatawag na glossectomy. Ang glossectomy po, yun po ang procedure na tinatawag na para tanggalin yung bukol na nandun sa dila. Kaso nga lang po, dahil ito po ay dila, pag po inoperahan yan, tatanggalin po yung parte ng bukol at mag-a-adjust pa. Okay? Ibig pong sabihin kung malaki ang bukol, kasing size po ng isang ng piso, for example, magdadagdag pa po ng mga borders yan para po maiwasan po yung pagkalat ng cancer cells. Okay? So technically po in layman's terms, sasabihin mapuputulan ng dila. Technically po yan ang explanation niya. Kasi tatanggalin po lahat yung bukol na yon. Okay. So ngayon po dahil po tatanggalin yung bukol na yon, so hindi pa rin po safe ang patient natin na cancer-free siya. Kasi titignan po doon na tinanggal ang bukol, anong stage na po siya.
Okay? Dapat natin din malaman, based po kasi sa staging ng tongue cancer, kasama na po yung kulani, lymph nodes. Okay? Yung size, and so on. Kasi po, pag meron tayong problema sa oral cavity, affected po ang kulani natin sa leeg. Yeah. Okay? So kung affected po ang mga kulani natin, so medyo mas mataas na ang stage niyan. Kailangan din pong magkaroon ng reconstructive surgery. Yung pong reconstructive surgery is isang procedure para po maiwasan yung damage o yung pong effect ng surgery doon sa patient. Kasi po ang glossectomy, isa po itong procedure na tatanggalin po yung bukol, parte ng dila. Kaso nga lang po, maaapektuhan na po ang pagsasalita, breathing, maaapektuhan din ang pag-swallow ng patient natin at yung speaking, maaapektuhan po lahat yon. Para po maiwasan yon, ang gagawin po ng doktor is magkakaroon po ng reconstructive surgery para po kumuha ng balat sa parte ng ating katawan, squamous cell din, at ilalagay po doon sa ating dila. Okay? But again, the recovery may take some time para po doon dahil po ang balat natin, as I mentioned, squamous cell din po yun. Okay? Kaya kukuha po sa parte ng ating thigh, for example, at ilalagay po doon, i-reconstruct ulit. At hanggang such time, ito pong cells na ito ay tutubo ulit. But again, hindi ko po masasabi kung 100% na babalik ka agad yon or makakapagsalita pa ba same as dati yung patient natin. Minsan po kasi nasa katawan natin din yun eh. After the operation, ito pong pasyenteng ito, kung nakitaan po ng doktor na malaki, most likely malaki po ang bukol na tatanggal sa kanya at ito po ay isang uri ng cancer na pangit ang prognosis niya. So ibig pong sabihin, maari po kasing sa sobrang laki ng bukol niya, yung pong ibang cancer cells ay kumalat na sa Yeah. ibang parte ng katawan. Kaya po, sinuggest na mag-undergo po ito ng karagdagang procedures. Hindi lamang po surgery, kasi nga po ang surgery, tatanggalin lamang po yung bukol. Maaring sa operasyon or doon sa habang lumalaki ang bukol, depende po sa stage, maari pong may mga cancer cells na napumunta doon sa kulani, pumunta doon sa ibang parte ng katawan. So para po habulin yon, kailangan pong i-chemotherapy siya. Kailangan pong i-radiation therapy siya, yung patient natin. Kung gano'n na po kalawak yung paglaki ng bukol at nakikita po, maaaring nakita na ng doktor na may mga cancer cells na napumunta sa ibang parte ng katawan ng pasyente natin. Meron po bang paraan para maiwasan itong cancer sa tongue? Kasi yun na nga, nakakagulat na dahilan o isang klase ng cancer. Oo. In terms of prevention, as mentioned kanina, yung mga risk factors dito. Kasi ang risk factors, ang cancer naman kasi is very multifactorial siya. Hindi natin alam kung sino ang meron, pero kung alam natin na ang risk nito ay dahil sa pag-inom, excessive drinking, excessive smoking, at yun nga yung napapabalitaan based sa research, yung human papilloma virus, virus, na tumataas ang tsansa natin na maaring magkaroon tayo nito at maaring kung may family history tayo, medyo doble ingat tayo. So it would be best pa rin na meron kakaiba, merong something na nakita ka, napansin mo, it would be best po na pumunta ka agad sa doktor. Dahil kung maliit po itong bukol na ito at nagsisimula pa lamang, maganda po ang prognosis nito. Tatanggalin po yung parte na yon at maaring yung pagputol ng dila, hindi po ganun kalaki. Hindi kalawak yung extent. Pero kung medyo malaki na po ito, just imagine kung ang dila natin, I don't have any picture dito. Kung may dila tayo, dodrawing ko sana kung anong parte ng dila. Siyempre, kung may picture lang ako, sandali, titignan ko para at least kahit simple paper lang, ma-drawing ko para po mas makita ninyo. Okay. So kung ito po ang dila natin, okay, ayan. Kung makikita nyo po, ayan. Kung ito ang dila natin, ayan. Example po yan ng dila natin. Kung may tumubong bukol dito, ayan po ha. Okay, ayan po ang tumubong bukol. Kung ang tumubong bukol yan po, syempre po, i-resect po yan. Tatanggalin po ang surgery, tatanggalin yan ng ating surgeon, maaring itong part na ito tatanggalin. Yung May nakakwadrado matitira pa. may matitira pa pong dila. So,
ibig pong sabihin, naputulan pa rin ng dila kahit Yeah, papaano. Okay, yeah, so ilan na lang natira? Yung bandang likod ng dila at kalahati na yeah. part. Bakit po natin kailangan tanggalin po na ganyan kalawak, hindi lang yung bukol? Kasi po maaring meron po mga cancer cells na iwasan din natin. Kasi po, pag na-damage na po yan, na nagkaroon na ng invasion yung cancer cells dyan sa parte ng ating dila na yan, pag inopera natin, tinanggal natin, maaring tumubo na naman ulit. Yeah. Madadagdagan. At putol ng dila. Okay? But anyway, kaya po ni-resect po yan, kaya po kumuha ng balat, okay, sa ating thigh para po i-reconstruct ulit, para buuin ulit. Yan. Pero again, hindi na po siya kagaya ng dating dila natin. Maraming salamat dun sa information. Ngayon po, pwedeng bigay nyo yung inyong kaalaman kung saan po kayo makakontakt. Halimbawa, meron, syempre yung consciousness yung, kasi yung awareness kasi yung, ako, isa sa mga legacy ko rin kasi yung health awareness natin ng Mm. komunidad natin, lalo na ngayon, nakakapagtaka, tayo may cancer. No? Meron po tayong YouTube, meron tayong Facebook that our kababayan can reach out. Ayan, gumagawa rin tayo ng mga videos related to health or importante dito is alam din natin kaagad yung health awareness. Tama, Miss Ason, na yung meron parang ano, nalalaman na natin kaagad. Primary prevention is better than cure. Kasi kung merong nararamdaman pa lang, punta na kaagad sa doktor or kahit wala pong nararamdaman, yung pong body natin, yung health check natin, importante po yun. Lalo na po, busy-busy mga kababayan natin dito mga OFWs. Left and right ang trabaho nila. Minsan, nakakalimutan po yung health. Mm-mm. Okay, so thank you, Doc. At maraming salamat sa pagbibigay ng halaman para sa ating pong komunidad, lalo-lalo na sa ating mga kapwa kababayang OFWs. Thank Thank you. you po. Maraming salamat. You din. Ulitin. Thank you. Sa Yeah, ulitin. sure. Okay, Anytime. okay. Thank you. Okay. Okay, Thank bye-bye. you. Bye.